Malulusog na mga dahon, makakapal, at higit sa lahat, hitik sa bunga ng mga halaman. Paano nga ba ito ma-achieve na hindi mo kailangang gumastos? Mayroon nga bang paraan upang magawa ito? Papaano ito gawin? At paano ang tamang pagdililig sa halaman? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang isang sikretong paraan kung papaano mapapayabong at mapapakapal ang mga dahon, magkaroon ng madaming bunga at mapanatiling mataba ang lupa kahit na nakatanim lamang ito sa paso o container. At good news mga kaorban, dahil ang mga sangkap na gagamitin natin ay libre lamang na makikita at makukuha sa ating mga kusina. Ang una nating gagawin mga kaorban ay kumolekta ng pinagbalatan ng gulay at prutas. Ipunin lang ito sa isang lalagyan hanggang sa makaipon ka ng sapat na dami. Kapag sapat na ang naipon o nakolekta ng mga balat ng prutas at gulay, ay pagpira-pirasohin ito sa maliliit na bahagi gamit ang gunting. Kung sa iba ay itinuturing ito na basura, pero sa ating may hilig sa paghahalaman, ay malaki ang pakinabang nito. Ang mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay punong-puno ng macro at micronutrients na mabuti para sa ating mga halaman. Sagana ito sa magnesium, potassium, antioxidants at fibers na mabuti para sa kalusugan ng mga halaman. Matapos mapira-piraso, ay lagyan ito ng sapat na dami ng tubig. Takpan ito at ibabad sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Pagkatapos ng 2 o 3 araw ay buksan ito. Haluin ang katas at pagkatapos ay salain ito upang makuha ang pinagkatasan nito gamit ang tela. Kapag nakuha na ang katas, ay dagdagan ng tubig ang timba upang mapalabnaw ito. Iwasan ang tubig na galing sa gripo. Mas mainam na gumamit ng tubig ulan dahil wala itong halong kemikal. Haluin lang itong maigi at pwede na itong gamiting pandilig sa mga halaman. Gawin ito 1 beses kada linggo upang makita ang resulta sa mga halaman. Pwede itong ipandilig sa lahat ng klase ng halaman, gulay, ornamental plant at iba pang uri ng halaman. Ang natirang pinagkatasan ay ipunin sa isang lalagyan upang gawing compost. Ang prosesong ito ay matagal ko nang ginagamit sa mga halaman. Base sa aking obserbasyon, ay positibo naman ang epekto nito sa mga halaman. Kaya naman ibinabahagi ko ang kalamang ito. Maaari din itong ipang-spray sa mga halaman na nasa loob ng bahay o yung mga halaman na mayroong trellis o gapangan. Ano ang masasabi mo kaorban sa prosesong ito? Ginagawa mo din ba ito? Ibahagi ang iyong opinion at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ito sa iba para madami pa ang makakaalam tungkol dito. Huwag kalimutang mag-subscribe at follow kung bago ka pa lamang sa channel na ito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.